Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang pulis na umano'y rumaraket bilang bodyguard ni Davao City Representative Pulong Duterte sinibak sa pwesto. Mga driver at konduktor ng Solid North sumailalim sa drug testing ng LTO. Simula na ang conclave proseso ng paghalal sa susunod na Santo Papa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagsibak sa dalawang police officers na sinasabing rumaraket din bilang bodyguards ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sa isang press conference ngayong araw, inihayag ni Marbil na sinampahan ng administrative charges for grave irregularities in the performance of duty ang dalawang personnel na naka-assign sa Davao City Police Office. Nirelieve din sa pwesto ang kanilang mga commander. Nadiskubreng sumasideline bilang bodyguard ang dalawa matapos silang maispatan sa viral video kung saan makikita si Duterte na nananakit ng isang lalaki sa loob ng isang bar. Nagbabala naman si Marbil sa police officers na tiyaking sineseryoso ng mga ito ang kanilang tungkulin. Aabot sa 300 driver at konduktor mula sa bus company na Pangasinan Solid North Transit Incorporated ang isinailalim sa drug testing ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang mismong terminal sa Cubao, Quezon City kahapon May 6. Ito'y matapos ang nangyaring malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1 na kinasangkutan ng Solid North Bus na kumitil ng 10 individual at higit 30 ang sugatan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, isinagawa ang mandatory drug testing bilang compliance ng bus company para payagan silang makabiyahe ulit matapos isyuhan ng 30-day suspension ng LTFRB. Bukod dito, inaasahan naman ngayong araw na makukumpleto ang pangalawang batch o nasa 200 driver ng nasabing kumpanya na sasailalim din sa drug testing. Matatanda ang una ng nagnegatibo noong May 4 sa drug test ang bus driver na nasangkot sa karambola na kinansela na rin habang buhay ang lisensya nito habang nahaharap pa sa patong-patong na kaso. Inaasahang pipili na ng ika-267 na Santo Papa ang 133 cardinal electors sa gaganaping conclave ngayong araw, May 7, sa Sistine Chapel sa Vatican. Gamit ang balotang may nakasulat na Eligo in Sumum Pontificem, isusulat ng bawat cardinal ang pangalan ng kanilang kandidato pagkatapos ay ihuhulog ito sa chalice habang binibigkas ang panunumpa. 3 scrutineers, infirmary at revisors ang bubunutin sa pre-scrutiny phase upang tiyaking maayos ang proseso. Kailangang makamit ng isang kandidato ang 2/3 majority o 89 na boto. Kung walang nahalal sa 3 araw, pansamantalang ititigil ang botohan para sa panalangin at pagninilay. Ang mga balota ay sinusunog pagkatapos ng bawat round, itim na usok kung bigo, puti kung may nahalal. Kapag may bagong Santo Papa na, dadalhin siya sa Room of Tears upang isuot ang puting kasuotan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.